Hello, magandang umaga po. At dito tayo sa isang lugar, hindi ko na sabihin kung saan. At tayo'y mag-live stream sa ngayon para lamang may malalaman ang ating mga tagapakinig, mga subscribers ko at followers ko sa Facebook at saka YouTube. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol po ito sa isang tinatagong pandaraya na pilit itinatago na pero nabibisto naman. Ganon po ang ugali ng Comelec ngayon, lalo na po si George Erwin Garcia. Ano po yung tinatago? Yung tinatago niya ay yung katotohanan na meron palang tinatawag na Smartmatic 2 na nangyari sa nakaraang halalan. Ano yung Smartmatic 2 na yun? Ito po yung katotohanan na na-discover ni Attorney General Harold Despicio na bakit ang bagal ng pag-transmit o pagpadala ng resulta mula sa mga presinto papunta sa mga Board of Canvassers na kung tutuusin mo, ang distansya ng Board of Canvassers sa mga presinto ay 2 kilometro lamang, 3 kilometro. Bakit umaabot mahigit 1 minuto ang pasok? Tapos ang mga resulta na ipapadala, bawat resulta nito sa bawat presinto ay ang bigat nito ay nasa 76 kilobytes lamang. Na kung maintindihan mo sa mata ng mga IT experts, napaka-seconds lang ito, split of seconds ay maipapadala ng kagad ang resulta. Bakit umabot 1 minuto? Take for instance yung sinasabi ni Attorney General Harold Despicio na nagsasabi na yung kanilang Board of Canvassers ay malapit lamang sa bayan lamang ng Reyna Mercedes Isabela. At ang resulta na inaantay ay mula sa barangay lamang ng Reyna Mercedes. At bakit ang tagal? Yung pala, may dinaanan pang ibang makina yung resulta. Dumaan mo na doon sa data center na nabisto at dinepensa. Alam nyo ba yung data center na nabisto? Yun po ang nabisto pala nung nangyari nang nabawasan 5 milyon ang mga boto ng mga senators. Tapos ang mga boto ng mga senators sila ni Bongo, lahat ay nabawasan ng 5 milyon. Yun pala yun kasi minaniobra muna nila ang lahat ng resulta galing mula sa mga presinto sa Apari, Tawi-Tawi ay pinadala muna doon sa data center bago ito po binigay sa kanyang mga kanyang mga Board of Canvassers, City Board of Canvassers o di kaya Municipal Board of Canvassers. So, natural, pag tumagal, pag pinasa doon sa data center, magbibigay ng opportunity para sa mga sa taga-Comelec na sila lamang ang may control. So, kung may daya, ibig sabihin, wala nang ibang sisisihin na gumawa, kundi yung Comelec kasi sila lang may control. Ito ngayon, examinin natin kung talaga may daya. Magbase po tayo sa actual na pangyayari. Ano po yung actual na pangyayari? Ito, dapat alam din ito ni Attorney Pelayo na yung actual na pangyayari sa butuhan ng nakaraan ay ganito po yun. Yung pinrint out na mga resulta sa kada presinto ay lumalabas na ay ang boto ng lahat ng kandidato sa lokal mas marami ang total kaysa boto ng naka-actual na pumunta sa presinto para bumoto. Anong ibig sabihin nun? Sinong bumoto ng iba? Bakit sumubrang boto? Dapat parehas lang ang dami ng boto ng lahat ng mga kandidato kung ikumpara mo sa lahat ng bilang ng bumoto. Sa record ng bumoto, mas kukunti lang kaysa yung daming bumoto. Mas okay pa yon na mas maliit ang boto ng kabuuan kaysa marami kasi siyempre ibig sabihin yung iba bumoto kaya hindi nabilang ang boto nila. Pero sa sitwasyon nito, very, very firm at saka imposibleng mangyari yan. At kung imposibleng mangyari yan, Attorney Pelayo, yan ang tinatawag na kung hindi mo na madetermina kung sino panalo, sino hindi panalo. At kung gano'n na sitwasyon, yan tinatawag na failure of election. If you cannot elect, then there is failure of election. Pangalawang resulta na hindi mababawi, na hindi nila maitatanggi ng Comelec. Ano yun? Yung naglista sila sa kanilang website at saka sa website ng NAMFREL na pare may overvotes na 17,028,000
para sa mga boto para sana sa mga senador. Anong ibig sabihin ng overvotes? Ang ibig pong sabihin ng overvotes ay ikaw na botante, 12 senador lamang pinapaboto. Bakit mo binoto sobra sa 12? Bakit mo ginawang 13? Overvotes ang tawag doon. So ngayon, ang overvotes nakalista sa kanilang records mismo ng COMELEC ay 17,028,000 plus plus. Anong ibig sabihin pa rin yun? Ibig sabihin pa rin yun, pwedeng completely ma-overhaul, mabago ang top 12. Pwedeng matalo si Bongo, pwedeng matalo si Erwin Tulfo, pwedeng matanggal sa listahan si Marco Leita, pwedeng matanggal si Bongo, pwedeng matanggal si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, pwedeng matanggal si Bato de la Rosa. Lahat yan pwedeng bababago completely. Pero mo, ilang boto ba si Bongo? Ito, 26 million plus plus 26,900,000. Ibig sabihin, 27,000. Ngayon, ang walang boto ang hindi nabilang 17 million. So, halimbawa, yung number 30 na si Ben Tolpo, ang boto niya po ay 11 million. Kung nakuha niya kalahati lang sa 17 million, di ibig sabihin na lang natin na nakuha niya 9 million lang. So, 9 plus 11. So, magiging 20 million sana boto ni Ben Tolpo. Lalamangan pa niya si kapatid niya, si Erwin Tulfo. Ganun pong ibig sabihin nun. Pero, ano pa bang ibang nangyari? Yung iba pang nangyari ay, yun lang dalawa muna sasabihin ko kasi klaro. Ang iba pang pangyayari pare, may overvote sa na 3,300,000 plus plus sa mga boto para sa pagka-party list. Ang nanalo sa party list, 2,700,000 lang, number 1, Akbayan. Number 2, Duterte Youth na 2,400,000. Kung 3 million plus plus ang hindi ang nabilang ang boto, ma-wipe out ba ngayon kung nabilang lamang yung 3,300,000? Di ba? Ganun lang kasimple. Marami pa sanang ibang mananalo. Ang problema lang, yung mathematics na ginawa na sa pagtatago, gusto pagtatakpan ng COMELEC. Ang ginawa nila mathematics, nag-compute sila pre. Sabi 17 million, inaamin nila 17 million 28,000 nakalista na overvotes. Kaya lang, dito siya nagtatago sa likod ng kabubuhan sa math. Pero hindi naman kailangan magaling ka sa math para malaman mo ito. Ang tanong, ang sagot niya pala, ganito competition niya pre. Yung 17,028,000 doon na overvotes, yun daw yung mga boto, hindi yung botante. Tapos, para masabi niya boto yun, divided by 12 o 17 million, lalabas na 1 million plus lang ng mga botante ng overvotes. Hoy, kung sinabi mo overvotes, sobra sa 12 ang binoto. Bakit divided by 12 lang? Anong klaseng, saan ka kumuha ng math mo? Saan ka ba nag-aaral ng math mo? Saan ka ba nag-high school? Saan ka nag-elementary? Saan ka nag-college? Saan ka nag-law school? Naku, grabe naman. Kahit grade 1 na marunong sa 1 plus 1 equals 2, hindi mo pwede sabihin ng 1 plus 1 equals 3. Ano ka klase ka, Juan? Sinasadya nyo, tinatago nyo ang kabulukan na hindi nyo kayang itago. Ipaliwanag mo sa akin, Mr. Erwin, George Erwin Mojica Garcia, kung paano mo, ano ang rason mo, anong justification mo, bakit yung overvotes na 17,028,000 ay divided by 12 mo lang? Sige nga. So, ibig sabihin, yung 3,300,000 plus 1,000 na overvotes sa party list, i-divided by 1 mo lang kasi 1 vote? Sige nga. Saan ka kumuha ng math mo? Bubo mo sa mathematics. Pasensya na sa salita pero yan po ang katotohanan. So hanggang dyan na muna ako at alamin natin, ipapalo up natin po ito.